Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Annie, 23 years old at graduating student. Gusto ko lang i-share ang isa sa mga karanasan kong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang karanasang pilit kong binabaon sa limot pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ito ang kwento namin ni Kuya Bernie, ang asawa ng ate kong si Hera. OJT ako noon nang makitira ako sa kanila. Pansamantala lang dapat. Praktikal lang, sabi ko sa sarili ko. May trabaho si ate. Madalas late kung umuwi. Si Kuya Bernie naman ay work from home. May isa na rin silang anak, si Mikay, 9 years old at nag-aaral ng elementarya. Maaga akong umaalis ng bahay araw-araw. Pag-uwi ko, madalas si Kuya at si Mikay lang ang nandoon. Minsan, nanonood sila ng TV. Wala namang kakaiba sa umpisa. Normal at maayos naman ang lahat. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko si Kuya Bernie ng mas malinaw. 38 anyos na siya. Moreno, matangkad, maayos manamit. Hindi siya yung lalaking palasalita, pero ramdam mo naman yung presensya niya sa bahay. At may mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman yung bastos, hindi rin yung lantaran. Yung tipong mapapatingin ka rin sa kanya, tapos pareho kayong iiwas. Doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Sa una nga, pinapagalitan ko yung sarili ko. Asawa siya ng ate mo, kuya mo siya. Pero kahit anong pilit kong pagpigil, may mga sandaling hindi ko talaga mapigilan. Isang hapon, kakauwi ko lang galing OJT. Pagod, pawis na pawis, at gusto ko lang magpahinga. Nasa kusina noon si Kuya Bernie, nagtitimpla ng kape. Mukhang pagod ka yata, tanong niya. Oh kuya, grabe today eh. Sagot ko habang binababa ang bag ko. Gusto mo ng kape? Pwede. Inabot niya sa akin yung tasa. Nagkatitigan pa kami saglit. Ewan ko kung ako lang, pero parang may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo talaga, sabi niya. Kailangan eh, malapit na ako makatapos. Ngumiti siya. Magiging magaling ka. Masipag at matyaga ka naman. Simpleng salita lang pero iba yung dating. Mula noon, naging mas madalas ang mga usapan namin. Sa sala, sa kusina, minsan habang nanonood si Mikay ng TV. Mga tanong na parang wala lang, pero may halong personal na. May boyfriend ka ba? Tanong niya minsan, parang casual lang. Wala? Sagot ko. Talaga? Oo naman. Bakit? Wala walang magkamali. Natatawa kong sabi. Sus, sa ganda mong yan. Talaga ba? Oo, kaya pasensya ka na kung minsan napapatingin ako sa'yo. Nag-init ang pisngi ko. Hindi ko naman kasi expected na sasabihin niya yon. Ayos lang. Nakangiti kong sabi. Tumangulang siya, pero napansin kong napapangiti rin siya ng bahagya. Hanggang isang gabi, nag-message siya. Unang beses na nag-chat siya. Nakauwi ka na ba? Oo kuya, kakauwi ko lang. May gusto ka bang ipabili? Nandito ako sa labas sandali Baka may ipasabay ka. Anya, ikaw na bahala kuya, kahit anong pagkain lang. Dapat doon pa lang, tinigil ko na. Dapat doon pa lang, alam kong may kakaiba na, pero hindi ko ginawa. Mula noon, tuloy-tuloy na ang chat. Hindi man araw-araw pero madalas. Bagay sa'yo yung suot mo kanina. Kuya naman. Totoo naman Doon ko naramdaman ang kilig na may kasamang takot. Alam kong mali. Dapat umatras ako. Pero sa bawat araw na nagkakasama kami sa iisang bubong, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hanggang sa dumating yung gabi
na kaming dalawa lang ang gising. Tahimik yung bahay noon. Tulog na si Mikay at wala si ate. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita. Pero pareho naming alam, may linya na kaming malapit ng tawirin. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Hindi dahil espesyal, kundi dahil doon ko tuluyang naintindihan kung paano nagsisimula ang isang kasalanan. Wala si Ate Hera noon, may overnight training sila sa opisina. Alam naming pareho ni Kuya Bernie na wala siya hanggang kinabukasan ng hapon. Si Mikay ay maagang natulog, pagod sa school, at kaming dalawa naiwan sa sala. Napakatahimik. Yung klase ng katahimikan na ramdam mo sa dibdib. Nanunood lang kami ng TV sa umpisa. Magkalayo at hindi nag-iimikan. Pero kahit ganoon, ramdam ko yung presensya niya. Parang bawat galaw ko may bigat. Gusto mo ng juice? Tanong niya. Tumayo siya mula sa may sofa. Oo kuya, salamat. Sagot ko. Pagbalik niya, umupo siya sa may mas malapit kaysa sa dati. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, pero hindi rin naman ako lumayo. Okay ka lang ba dito? Tanong niya bigla. Oo naman. Bakit? Sagot ko. Wala lang, baka nabobore ka. Umiling ako. Hindi, ayos lang. Nagkatinginan kami. Saglit lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang unang nagsimulang magbukas ng mas personal na usapan. Basta bigla na lang kaming nagkwentuhan. Tungkol sa pagod, sa mga pangarap, sa mga bagay na hindi namin madalas sinasabi kahit kanino. Hindi pala madaling maging magulang, sabi niya habang nakatingin sa sahig. Pero mahal ko si Mikay. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpupursige. Kaya ikaw, pipiliin mo ang lalaking mamahalin mo. Tumango ako. Tama ka. Gusto ko yung katulad mo, kuya. Mabuti kang ama. Nakikita ko yun sa'yo. Napatingin siya sa akin. Salamat. Yung tingin niya, doon ako kinabahan. Hindi na siya yung Kuya Bernie na kilala ko bilang asawa ng ate ko. Para bang ibang tao na siya nung mga sandaling yon. Ibang lalaki. Ani, mahina niyang tawag. Alam mo bang, huminto siya. Maganda ka. Nanlaki ang mga mata ko. Kuya naman. Totoo, dugtong niya. Matagal ko rin napapansin yun. Doon ako dapat tumayo na. Doon na dapat ako umakyat ng kwarto. Pero hindi ko yun ginawa. Kuya, sabi ko na halos pabulong. Mas lalo pa siyang lumapit. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Yung hininga niya. Parang nawalan ako ng lakas ng mga sandaling yon, Miss Love. Kung gusto mong tumigil, sabihin mo lang. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung takot ako o kung ayaw ko lang talagang tumigil. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. At sa halip na bawiin, hinayaan ko. At doon nagsimula ang lahat. Parang pareho naming sinusukat kung hanggang saan kami pwedeng umabot. Nararamdaman ko yung noon niya sa noo ko. Yung hininga niya na halos kasabay na ng sakin. At this point, sabi niya, halos pabulong. Alam kong wala kong karapatang gawin to pero hindi ako sumagot. Sa halip, pumikit ako. At doon niya ako hinalikan. Sapat para tuluyang magulo ang isip ko. Parang may sumabog sa dibdib ko. Halo ng kaba, kilig at takot. Naghiwalay kami agad. Pareho kaming hingala. Pareho rin kaming tahimik. Sorry, sabi niya agad. Ako dapat ang humingi ng sorry. Sagot ko. Pero kahit ganon, hindi na namin yon mababawi. Umakyat ako sa kwarto ko ng gabing yon. Tapos hindi kami nag-usap. Pero pareho naming alam, may nabago na. Hindi ako nakatulog agad. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari. Yung halik, yung kamay niya, at yung katotohanang asawa siya ng ate ko. Pero kahit ganon, may bahagi sa akin na hindi nagsisisi. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nag-almusal kami.
Si Mikay masigla. Pero pag nagtatagpo ang tingin namin ni Kuya Bernie, mabilis kaming umiiwas. Hanggang sa isang hapon, nag-message siya. Okay ka lang ba? Oo naman. Kung gusto mong kalimutan yung kagabi, rarespetuhin ko. Matagal bago ako nag-reply. Hindi ko rin alam kung ano ang tama. Ilang segundo lang, may sagot na. Ako rin, Ani. At doon ko naintindihan. Hindi pa pala natatapos ang kasalanan sa isang gabi. Minsan, doon pa lang talaga to nagsisimula. Akala ko matapos yung gabing yon, titigil na kaming dalawa. Akala ko sapat na yung kaba at takot para umatres ako. Pero mali ako. Mas naging tahimik kami ni Kuya Bernie sa bahay. Hindi na tulad ng dati na may kwentuhan sa sala. Ngayon may distansya na. May ilangan. Pero sa likod nun, may isang bagay na hindi tumitigil. Ang chat. Una, paminsan-minsan lang. Nakarating ka na ba? Oo kuya, salamat. Hanggang sa naging mas personal. Iniisip pa rin kita, Ani. Matagal akong nakatingin sa screen bago sumagot sa kanya. Kuya, dapat hindi. Alam ko. Pero alam mo naman ang nararamdaman ko. Doon ko naramdaman na hindi lang pala ako yung naghihirapan. Sa bahay, normal ang lahat sa paningin ng iba. Si Ate Hera, pagod lagi. Diretso tulog. Si Mikay, abala sa school, pati sa panunood ng cartoons. At ako, parang bisita nila na may tinatagong lihim. May mga sandaling nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie sa kusina. Wala namang nagsasalita sa amin pero may tensyon. Isang tingin lang, parang may sinasabi na ang mga mata. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto, nag-vibrate ang phone ko. Si Kuya Bernie nag-chat. Gising ka pa? Oo kuya. Pwede ba kitang makausap saglit? Alam kong delikado. Pero bumaba pa rin ako. Nakita ko siyang nakaupo sa may sala. Ayokong may marinig kaya sandali lang tayo mag-uusap. Tumango ako. Hindi ko alam kung tama pa to. Pero araw-araw, mas nahihirapan akong magpanggap na parang wala lang. Napayuko ako. Ako rin kuya. Lumapit siya ng kaunti. Sapat para maramdaman ko yung presensya niya. Kung aalis ka dito baka mas madali. Sabi niya, pero ramdam ko na ayaw niya rin. Hindi pa pwede. OJT ko. Sagot ko. Nagkatinginan kami. Hinawakan niyang kamay ko noon. Hanggang sa naglapat ang labi naming dalawa. Isang halik na lumalim. Wala na akong nagawa noon ng tuluyan niyang kalasin ang lahat sa akin. Hindi ko na naisip na asawa siya ng ate ko. Basta ang alam ko lang noon, yung nararamdaman ko, yung kakaibang init. At sa may sala, doon nangyari ang lahat. Ang unang beses na may nangyari sa amin ni Kuya Bernie. Mabilis kami nag-ayos noon ng sarili namin. Nang biglang may narinig kaming tunog mula sa kwarto ni Mikay. Pareho kaming napatingin doon. Tas bigla kaming naghiwalay. Umakyat ka na, sabi niya agad. Doon ko naramdaman kung gaano kami kalapit sa kapahamakan. Pero kahit ganon, hindi pa rin kami tumigil. Mas naging madalas pa nga yung chat namin sa madaling araw. Naiisip mo rin ba ako ngayon? Oo naman. Ako rin eh. Namimiss na nga kita. Sabi pa niya. May mga gabi na umiiyak akong mag-isa. Iniisip ko ang ate ko. Iniisip ko kung anong klaseng kapatid ba ako. Pero tuwing umaga naman, pag nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie, bumabalik ang lahat. Oo, alam kong maraming magagalit, pero totoong nagkagusto ako kay Bernie. Na totoong minamahal ko siya. Isang hapon, umuwi si Ate Hera ng mas maaga kaysa dati. Nasa sala kami noon ni Kuya Bernie, magkalapit at nag-uusap ng mahina. Oh, andito ka na pala. Biglang sabi ni ate. Bigla kaming napatalon sa gulat dahil hindi namin siya namalayan. Mabilis akong tumayo.
Opo ate. Maaga kasi ako ngayon. Sagot ko. Napatingin siya sa amin. Parang may napansin pero ngumiti lang. Kumain na kayo? Tumango lang si Kuya Bernie. Ako naman, hindi makatingin ng diretsyo. Kinabukasan, mas naging maingat pa kami. Pero mas naging matindi rin ang pagila. Isang gabing wala ulit si ate. May inasikaso sa opisina. Nasa kwarto ako noon, nagliligpit nang may biglang kumatok. Si Kuya Bernie. Sandali lang. Pwede ka bang lumabas? Sabi niya. Kabado pa ako noon. Kuya baka kasi. Sandali lang naman Namiss na kita. Ulit niya. Hindi siya pumasok. Nasa pintuan lang siya. Pero sapat na yun para manginig ako. Para mag-init ako. Nag-uusap lang kaming dalawa habang nakahawak siya sa kamay ko. Matagal-tagal din kaming nagkwentuhan. Nang biglang may tumunog mula sa labas. Bumukas ang gate. Andiyan na yata si ate. Bulong ko. Umatras na siya. Sige na, pumasok ka na. Anya. Mabilis naman akong pumasok sa kwarto ko at sinara ang pinto. Hanggang sa narinig ko na ang boses ni ate sa ibaba. Doon ko na pagtanto. Nakakatakot pala. At the same time, nakakakonsensya. Humiga ako sa kama na nanginginig. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong sinisira ko ang pamilya ng kapatid ko. At sa puntong yon, mas malinaw na sa akin. Habang tumatagal, mas mahirap nang umatras. At ang mas masakit, ang magiging kapalit ng mga ginagawa ko. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Nagpatuloy ang patagong relasyon namin ni Kuya Bernie. Hanggang sa dumating nga ang birthday ni Ate Hera. Matagal niya yung pinaghandaan. Ilang linggo pa lang bago ang mismong araw. Excited na excited siya. Gusto niya ng simpleng salo-salo lang. Basta may swimming, kainan at kumpletong pamilya. Dahil yun din ang gusto ni Mikay. Kaya naman nag-book siya ng maliit na resort. Kami-kami lang at ang ilang kaibigan ni ate sa trabaho. Buong biyahe, tahimik lang ako. Nakatingin ako sa bintana ng sasakyan. Pilit inaayos ang sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko na sa araw na yon, magiging normal ako. Wala akong gagawin na kahit ano. Wala akong iisipin. Ate ko ang may birthday. Asawa niya si Kuya Bernie. Hanggang doon lang dapat. Pero kahit ganon, ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, iba naman ang nangyayari sa kalooban ko. Pagdating namin sa resort, agad naging masaya ang lahat. Nagayo si ate ng mesa, naglabas ng pagkain. Si Mikay diretso sa pool. Si Kuya Bernie, tinutulungan si ate. Natila isang masayang pamilya. Ako, parang multo. Nandoon pero wala sa sarili. Habang nagsiset up, napansin ko si Kuya Bernie sa gilid. Pawis na pawis, nakasando. Muli akong napatingin sa kanya. Kasabay na rin ng paglunok at kakaibang init na pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit sa araw na yon, mas malinaw ko siyang nakikita bilang lalaki, hindi bilang asawa ni Ate Hera. Buong hapon, normal naman ang lahat. Kainan, tawanan, kuhaan ng litrato. Nag-swimming kami. Si ate masayang masaya. Si Mikay hindi mapakali dahil sa tuwa. Pinilit kong umiwas noon kay Kuya Bernie. Pero kahit hindi kami magkatabi, nararamdaman ko siya. Parang bawat galaw ko may nakatingin. Parang bawat hakbang ko may nakakaalam ng lihim ko. Nakasuot ako noon ng sando at maiksing short. Maputi kasi akong babae. Kaya't alam kong kahit sino, mapapatingin talaga sa hita ko. Lalo na si Kuya Bernie. Pagdating ng gabi, doon nagsimula ang inuman. Hindi ko intensyong uminom. Pero si ate kasi nagyaya. Birthday daw naman niya. Kaya hindi na ako tumanggi pa. 1, 2, 3. Hanggang si ate halatang tinatamaan na. Tumatawa na ng malakas at mas madaldal na kaysa dati. Si Kuya Bernie umiinom din pero kontrolado nito. Habang lumalalim ang gabi, yung iba nananatili,
Yung iba nag-uwian na. May natulog na, may pumasok na sa kwarto. Si Mikay, mahimbing na rin ang tulog. Naiwan na lang kaming tatlo sa pool area. Nagkukwentuhan. Madilim na rin dahil konti na lang ang bukas na dim light. Hindi ko alam kung anong oras nagsabi si ate na hilo na siya. Basta naalala ko, bigla na lang siyang umupo sa gilid. Tumatawa pa rin pero halatang may amats na. Samahan mo na sa kwarto, kuya. Sabi ko kay Kuya Bernie. Tumango naman siya at tinulungan na si ate. Mag-isa akong naiwan sa gilid ng pool. Doon ko naramdaman ang takot ulit. Yung takot na hindi dahil may multo o may masamang mangyayari, kundi dahil alam kong kapag bumalik si Kuya Bernie, kaming dalawa na lang ang may iwan. At bumalik nga siya. Tahimik siyang umupo sa kabilang gilid. Walang sinasabi. Ako rin. Pero kahit walang nagsasalita sa amin, ramdam ko naman ang bigat ng mga sandaling yun. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik lahat. Ang mga chat, ang mga tingin, ang mga halik. At ngayong wala si ate, tulog siya. Hindi niya alam kung anong maaari na namang maganap sa amin ng asawa niya. Doon ko naintindihan na minsan, hindi kailangang planuhin ang kasalanan. Minsan, sapat na ang pagkakataon. Hindi ko na maaalala kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, bigla na lang kaming nagkalapit. Alam kong dapat umatras ako. Alam kong dapat tumayo ako at umalis. Kaarawan to ni ate. Kahit dito man lang sana, ay irespeto ko siya. Pero hindi ko ginawa. Sandaling parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na kailangang ikuwento ang detalye. Basta nag-swimming kami at sa ilalim ng pool nangyari ang hindi dapat. Pagkatapos noon, bumalik ako sa kwarto ko na parang may pasan-pasan na bato sa dibdib. Hindi ako makatulog. Kinabukasan, masakit ang ulo ni ate. Nagrereklamo pero masaya siya. Ako, tulala. Dala ko hanggang pauwi ang isang kasalanang hindi ko na alam kung paano ko pa tatakasan. Pag-uwi namin mula sa resort, sinubukan kong maging normal. Ngumingiti ako kay ate. Nakikipaglaro kay Mikay. Kumikilos na parang wala lang. Pero sa loob ko, may sirang parte na hindi ko na maayos. Tuwing nakikita ko si Ate Hera, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Masaya siya. Walang alam. Nagkukwento ng birthday niya, ng mga pictures, at ang plano sa susunod na bakasyon. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may humihila sa akin pababa. Si Kuya Bernie, mas naging tahimik kaysa dati. Hindi na kami nagkakatitigan. Kung magkakasalubong man kami, mabilis na kaming iiwas. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin siya. Parang multong sumusunod sa akin sa loob ng bahay. Kapag gabi, hindi ako nakakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung tanong, hanggang kailan ko naman kaya kayang makipag-usap kay ate na parang wala akong ginagawang masama, na parang wala akong tinatago. Hanggang kailan ko kayang makisalo sa hapag habang alam kong sinisira ko ang tiwala niya, ang pamilya niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin kong nakatingin si ate sa akin. Okay ka lang ba, Ani? Tanong niya. Parang pagod na pagod ka yata nitong mga nakaraang araw. Stress ka palagi. Pumapayat ka na. Gumiti ako. Oo ate Pagod na pagod ako sa OJT. Tumango siya. Ani, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mas importante pa rin ang kalusugan. Magpahinga ka, okay? Kinagabihan, nag-message si Kuya Bernie. Ani, pwede ba kitang makausap? Matagal akong nakatitig sa screen bago sumagot. Hindi na kuya. Ayoko na. Nag-type siya ulit. Tumigil, tapos nag-type ulit. Sorry. Yun lang. At sa simpleng salitang yun, parang may bumagsak. Hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil doon ko tuluyang na-realize
na wala naman palang patutunguhan ang lahat ng to. Hindi to totoong pag-ibig. Isa itong pagkakamaling patuloy lang naming pinipili. Kinabukasan din noon, nagpaalam ako kay ate. Sabi ko, may offer na mas malapit sa OJT ko. Mas makakatipid pa sa pamasahe, mas praktikal at hindi na ako mapapagod. Hindi siya agad pumayag. Pwede ka namang dito na lang. Konti na lang naman, sabi niya. Muntik na akong maiyak noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Ate, kaya ko naman na. Tsaka gusto ko ring masanay mag-isa, katulad mo. Matagal siyang tumahimik. Tapos tumango. Kung saan ka mas okay, edi sige, susuportahan na lamang kita. Sabi niya. Wala siyang kaalam-alam na sa pagpayag niya, niligtas niya ako. At niligtas niya ang pamilya niya. Kahit hindi niya sinasadya. Nung gabi ring yun, nag-impake na ako. Mga gamit ko, mga libro ko dati. Mga bagay na dala ko bago pa ako pumasok sa bahay na ito. Maya-maya dumaan si Kuya Bernie sa tapat ng kwarto ko. Huminto siya, pero hindi na siya pumasok. Tapos sinabi niya lang na, mag-iingat ka doon, Ani. Tumango lang ako at hindi ako tumingin sa kanya. Kung tumingin ako, baka hindi pa ako matuloy na makaalis. Kinabukasan din noon, maaga na akong umalis. Nagpaalam ako sa kanila at nagpasalamat. Habang papalayo yung tricycle, nakaramdam ako ng lungkot. Pero hindi dahil iniwan ko sila, kundi dahil iniwan ko ang isang bersyon ng sarili ko na hindi ko na gustong balikan pa kahit kailan. Sa bagong tinitirahan ko, mas maliit yun. Mag-isa lang ako. Pero doon naman ako nakahinga ng maluwag. Hindi na ako nagtatago. Pero ang kapalit lang ay ang gabi-gabing pagsisisi. Hanggang ngayon, Miss Love, dala ko pa rin ang bigat. Hindi ko nga alam kung mapapatawad ko yung sarili ko. Hindi ko rin alam kung tama ang lahat ng desisyong ginawa ko. Ang alam ko lang, may mga kasalanang hindi mo kayang itama sa paghingi ng tawad. Minsan, ang tanging tamang gawin ay ang umalis na lamang. Hanggang ngayon, nanatiling lihim ang sikreto namin ni Kuya Bernie. At ibabaon ko yung sikretong yon hanggang sa huling hininga ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-share ng maiksing istorya ng aking buhay.